Filipino nurses, mapababae o lalaki ay globally demand, hindi lamang dahil sa kanilang husay, kabaitan, kundi ganun din ang taglay nilang pasensya. Hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat ang mataas na sahod ng mga nurses sa ibang bansa. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling magtrabaho sa malayo. Isa na dito ang nurse na si Lea Ledesma. Magaling na nurse at kilala ng marami dahil sa angkin nitong kabutihan. Subalit matapos ang mahigit isang dekada nitong pagtatrabaho sa isa sa mga malalaking heart hospital sa London, ay gumuho ang lahat para kay Nurse Lea Ledesma. Aksidente kasi nitong napatay ang isang pasyente matapos na masalinan ng maling uri ng dugo. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang hospital na ito sa London, United Kingdom ay tanyag dahil sa magagaling nilang mga espesyalista sa puso. Taon-taon ay tinatayang hindi bababa sa 1,000 pasyente ang inooperahan doon. Ito din ay isa sa mga pinakamalalaking cardiac center sa United Kingdom. Ilan sa mga tauhan ng nasabing hospital ay mga Filipino. Isa na rito ang dating senior staff nurse doon na si Lea Ledesma. Taong 2001 ay natanggap si Lea sa ospital at mula noon ay nakilala ito dahil sa angkin nitong husay, mabait, matulungin at maalaga sa mga pasyente. Ang mga katangian nito ang naging dahilan kung bakit marami itong kaibigan at kilala ito ng lahat ng empleyado doon. Sa loob ng mahabang panahon na pagtatrabaho ay wala itong naging problema. Sinisiguro nito na maayos ang kanyang trabaho at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng pasyente na nasa kanyang pangangalaga. Hanggang sa isang pangyayari noong May 2014 ang nagbago sa buhay ni Lea Ledesma. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang uri ng dugo at mahalaga na malaman o maklasify ang uri ng dugo ng isang pasyente bago ito salinan ng dugo. Pag nagkamali kasi sa pagsalin ay malalagay sa kapahamakan ang buhay ng pasyente at masakit ay mauwi pa sa kamatayan. Pag hindi kasi nagmatch ang dugo na isinalin ay aatakihin ito ng antibodies natin sa katawan at magkakaroon ng acute hemolytic transfusion. May 7, 2014 ay nagkagulo ang mga doktor at nurses sa London Heart Hospital. Matapos na makaranas ng cardiac arrest, ang isa sa mga pasyente sa intensive care unit, sinubukan nila itong isalba sa lahat ng kanilang makakaya, subalit nalagutan ito ng hininga. Sa ginawang post-mortem examination sa katawan ay napag-alaman na ang pasyente ay namatay dahil sa nasalina nito ng maling uri ng dugo. Subalit papaano nangyari iyon at sino ang may kasalanan at dapat na managot? Ang 76 years old na si Mr. Hussein ay sumailalim sa isang heart bypass surgery, isang proseso kung saan ay gumagawa ng panibagong daanan para sa pagdaloy ng dugo sa paligid ng baradong ugat. Ang mga surgeon ay kumukuha ng malusog na ugat sa dibdib o hita ng isang pasyente at kinukonekta iyon sa ugat sa puso at sa nagbarang ugat para muling dumaloy ng maayos ang dugo. Matapos ang matagumpay na operasyon ay inilipat ito sa intensive care unit para sa kanyang recovery. Si Mr. Hussein ay na-assign kay Lea Ledesma bilang kanyang nurse. Isa ng kalakaran sa ospital ng London Heart Hospital na sa isang pasyente sa loob ng intensive care unit ay isang nurse lamang ang naka-assign. Ito ay para ma-monitor nitong maigi ang pasyente at maiwasan ang mga pagkakamali. Sa unang gabi ni Mr. Hussein sa ICU ay sumailalim na ito sa ilang blood transfusion. Ito ay isinagawa ni Lea Ledesma. Nang matapos ang kanyang shift ng bandang alas 8 ng gabi ay may pumalit sa kanyang kahalili. Sa magdamag ay muling sinalinan si Mr. Hussein ng dugo at walang naging problema hanggang sa muling pumasok si Lea Ledesma kinabukasan ng alas 8:30 ng umaga. Sa unang oras ng kanyang shift ay napansin niya ang tila hindi magandang kondisyon ng pasyente. Kaya naman ay inalarma niya ang surgeon na si Dr. Capabianca. Nang i-check nito ang pasyente ay napansin nito na marami ang nawala ditong dugo na dumaan sa chest drain na ikinabit sa kanya matapos ang operasyon. Ito ay ikinakabit para tanggalin ang hangin o fluid na sanhi ng operasyon.
Kaya naman ay inutusan nito si Lea Ledesma na muling magsalin ng dugo sa pasyente. Si Lea ay authorized para kumuha ng dugo sa storage vending style machine na mas kilala sa tawag na HemoSafe, isang automated at computerized refrigerator ng dugo. Kapag kukuha ka ng dugo ay kinakailangan ng unique patient's reference number. Ito ay para maiwasan ang pagkakamali sa dugong isasalin sa pasyente. Kalimitan ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-i-scan ng barcode na ini-issue sa pasyente pagdating pa lamang nito sa ospital at maaari lamang itong kunin ng isang authorized person mula sa medical record ng pasyente. Bago magtungo sa machine ay isinulat ni Lea sa kanyang kamay ang code na inakala niyang kay Mr. Hussein. Ang nasabing code ay pagmamay-ari ng isa pang pasyente na katunog nito ang apelyido na si Mr. Irfan Hussein. Pag in-encode ang nasabing numero ay lalabas mula roon ang dugo na para sa nasabing pasyente. At dahil iba ang code na naisulat niya sa kanyang kamay ay iba ang dugong lumabas sa machine. Sa halip na ito ay ang dugong para sa pasyenteng si Mr. Hussein, ang dugo na kanyang nakuha ay ang dugong para kay Mr. Irfan Hussein. Ganun pa man ay una na niyang napansin na iba ang pangalan na nakalagay sa blood bag at hindi ito nagmatch sa detalye ng kanyang pasyente. Subalit binaliwala niya iyon dahil sa iniisip niya na baka may iba pa itong ginamit na pangalan. Nang mga oras na yon ay gising si Mr. Hussein. Kaya naman tinanong niya ito para i-confirm ang petsa ng kapanganakan na dapat sana ay makikita niyang hindi iyon ang nakalagay sa hawak blood bag. Subalit nang sumagot ang pasyente ay hindi siya sa blood bag nakatingin dahil ang kanyang atensyon ay nasa suot nitong wristband. Kung saan ay napansin niya na ang unique patient number nito ay hindi nagmatch, kaya naman ang nasabing issue ay kanyang isinangguni sa isang senior colleague na nag-advise sa kanya na huwag niyang ituloy ang pagsasalin ng dugo at muling i-check ang detalye ng pasyente. Pumunta siya sa computer at chinek ang details, subalit muli ay ginamit niya ang code na nakalagay sa kanyang kamay. Kaya naman ang record na kanyang nakita ay sa ibang pasyente at hindi kay Mr. Hussein. Sa paniniwala na tama ang dugo ay nagpatuloy siya sa pagsasalin ng bandang alas 10:40 ng umaga. Ang uri ng dugo ni Mr. Hussein ay O, subalit ang dugo na kanyang isinalin dito ay AB. Kaya naman makalipas lamang ang ilang minuto matapos ang pagsalin ay nagsimulang lumala ang kondisyon nito. Agad itong dinala sa surgery room. Tumagal pa ng halos 1 oras bago nila nalaman na nasalinan nito ng maling uri ng dugo. Huli na para doon dahil sa nalagutan na ito ng hininga. Noong una ay sinubukan pa ni Lea Ledesma na ibunto ng sisi sa nurse na naka-duty ng nagdaang gabi. At sinabi na ito ang nagkamali sa pagsasalin ng dugo. Subalit hindi iyon ang itinuro ng records nang i-check iyon ng mga staff. Maliban dito ay nasa maayos na kalagayan ng pasyente nang muling ibigay ito sa kanyang pangangalaga. Kalaunan ay inamin na rin ito na maaari ngang nagkamali siya sa kinuha at isinaling dugo sa pasyente. Sa ginawang interview ng pulis kay Lea ay sinabi nito na nataranta siya at nalito dahil sa kondisyon ng pasyente. Ayon kay Lea ay walang prescription na ibinigay si Dr. Capabianca sa kanya, kaya naman ay isinulat niya na lamang sa kanyang kamay ang patient number ng pasyente bago siya pumunta sa vending machine at kumuha ng dugo. Lingid sa kanyang kaalaman na mali pala ang numero na kanyang nakuha. Subalit ayon naman kay Dr. Capabianca ay totoo na hindi siya nag-administer ng prescription. Iyon ay dahil sa ang pasyente ay nasalinan na ng dugo. Sa isang nurse ay isang pasyente lamang ang naka-assign. Ibig sabihin ay inaasahan na alam na nito ang dugo na isasalin dahil sa nasalinan na niya ito ng dugo noong nagdaang gabi bago siya umuwi. Kung nakalimutan man ay kasama sa kanyang trabaho na magtanong at humingi ng prescription sa doktor na ng mga panahong iyon ay abala sa pag-iikot sa mga ward ng iba pang pasyente. Dahil sa pangyayari ay naresto si Lea Ledesma at kinasuhan ng pagpatay. Subalit pansamantala din siyang nakalaya matapos na makapagpiyansa. Sa mga pagdinig ng kaso ay inamin ni Lea Ledesma ang kanyang pagkakamali. Subalit ayon sa kanya ay hindi niya yon sinasadya.
Araw-araw sa tuwing may gaganaping mga pagdinig ay sinasamahan si Leia ng kanyang pamilya, mga kaibigan at kamag-anak. Marami sa kanila nagpakita ng suporta sa kanya at nagpasa sila ng mga sulat sa hukom kung saan ay inilarawan nila si Leia kung gaano ito kabait at kabuting tao. Sinong mag-aakala na ang mga pinadalang sulat at character references ng mga ito ay malaki ang magiging tulong sa kaso. December 14, 2016 ay napatunayan ng hukuman ng Southwark Crown Court na siya ay nagkasala sa hindi sinasadyang pagpatay kay Mr. Hussein dahil sa kanyang kapabayaan. Ayon kay Judge Nicholas Lorraine Smith, ang pumanaw na si Mr. Hussein ay mahal ng kanyang naulilang asawa, mga anak at mga apo. Kaya naman ay pinilit ng mga ito na ipagamot ito sa kabila ng katandaan dahil sa kanilang pagnanais na makasama pa ito ng matagal. Subalit hindi na magiging posible yon dahil sa kapabayaan at pagkakamali ni Leia Ledesma. Ganon pa man ayon sa kanya, sa mahabang panahon ng paninilbihan niya bilang hukom, ay ngayon lamang siya nakatanggap ng napakaraming sulat at suporta para sa akusado, kung saan lahat sila ay nagsasabi na mabuti siyang tao at isang tao na gagawin ang lahat para sa kanyang pasyente. Dahil dito si Leia Ledesma ay binigyan ng hukom ng suspended sentence. Ibig sabihin ay hindi ito makukulong sa loob ng 2 taon. Sa halip ay sasailalim ito sa probation. At kung sa loob ng panahong iyon ay hindi nito nagawang lumabag sa batas at magawa nito ang lahat ng mga kondisyon, ay ididismiss ng hukom ang kanyang parusang 1 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Kabilang sa mga kondisyon ay ang pagsasagawa niya ng 200 hours na community service, pagtatrabaho ng 300 hours na hindi bayad, at pagbabayad ng sapat na halaga para sa mga naulila ng biktima. Sa kabila nito noong October 2017, matapos ang ilan pang pagdinig, si Leia Ledesma ay tuluyan ng inalis sa Nursing at Midwifery Council Register. Siya ay hindi na pinahihintulutang magtrabahong muli bilang isang nurse. Bagamat hindi nakulong, ay nawala naman siya ng karapatan na ipagpatuloy ang trabaho na kanyang minahal. Ang pangyayaring ito ay magbibigay babala hindi lamang sa mga nurses kundi sa anumang larangan kung gaano ba kahalaga ang pag-iingat, dahil sa ang isang pagkakamali ay maaaring maglagay sa isang tao sa kapahamakan at masakit pa ay maging dahilan ng kanyang kamatayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.